An old profession that is surrounded by complexity and misconceptions folds into another form. The Philippines has a developing society, and when traditions meet modernity, a silent revolution may arise. I know. Ever experience na makapanood po Yes po, actually sa kaibigan ko, pero di ko lang sabihin yun. Yes, for Bakit? me. Bakit? Kasi for personal leisure or for personal use na rin. Ah, Ganun. sa akin ano din, hindi ko kasi siya ginagawang ano, yung parang pag-boring ka, hindi. Sa akin Sa'yo nga. Actually, if often ka talaga nanonood nun, meron sa psychological effects ha. Yes po, once kasi na manood ka nung mga 18 pataas na videos, magkakaroon ng effect sa buhay mo kasi pag inaraw-araw mo siya parang makakasanayan mo na tapos ayun nga, pag hindi ka nakanood sa isang araw, parang hahanap-hanapin mo siya. Parang pag di ka nga nakanood sa isang araw is ah, maha, yung kinasanayan mo is parang mawawala sa buhay mo, ganon. Mas mababa po yung social skills sa mga girls. Tapos, yung may isip ko lang po is so yun po yung pinapanood ko. Hindi po kayo makaka-socialize ng mga skippers. Pwede. Pwedeng makasama siya sa mga minor na katulad natin. And it depends din sa mga tao na sa mga taong open-minded po sa mga ganyang for me kasi sex work is a work, kaya why not? Ako agree ako sa sinabi niya na sex work is work kasi most of the people ngayong taon is ginagamit yung platform na yun to earn money. So parang mas tinatangkilik nung ibang tao yung ganong trabaho para pagkakitaan. For me, feel ko like ipagpatuloy lang nila kung ano yung gusto nilang gawin. Like kung masaya sila doon, sige go lang. Like okay lang din. Parang it depends on their culture kasi, pero for me, kasi nga based rin dito sa culture natin sa Philippines, parang for me, parang unethical rin siya. para sa akin hindi. Kasi napapakita nito yung kalaswaan or body parts ng mga taong naggaganyan, and yun lang. 50-50 kasi hindi natin alam yung buhay ng isang taong yon kasi minsan na ginagawa nila yon kasi kulang sila sa financial, so it's okay lang basta may approval ng parents, kaso hindi siya dapat niya normalize kasi ang hirap Behind the nun, lenses, dignidad mo yung these sex nakasalalay. workers deal with many factors that led them to enter online sex work. Due to economic factors such as financial instability, they risk their bodies and morale in order to provide just enough for their family. Although not all online sex workers entered this profession due to financial incapability, other sex workers did so due to the empowerment and appreciation for their bodies that they have found in their job. In the intricate webs of social media, we have found a hidden world that caters to a huge number of sex workers. In this hidden world, also referred to as altar, sex workers can sell their contents. We found individuals who are willing to share their experiences while doing their job, as well as their personal opinions regarding societal norms that entails their work. Unang-una sa lahat, syempre, lahat tayo kailangan ng pera.
'Di ba? Number one yan. Wala ka ng ibang choice, di. Kung yan ang kaya mo, di. Yun din ang ginawa ko dahil yan ang kaya ko eh. Pero number one talaga is para yun sa pera. Para matugunan yung pag-aaral ko and kasi hindi kami financially stable sa life. Para sa akin, pag galing ka sa pamilyang mahirap, like, kulang kapos ka sa pera, ganun. Kasi, syempre, kulang yung, kulang yung sustento sa'yo ng magulang mo kasi nga, broken family ka. Kailangan mong gumawa ng paraan para magkapera. Kaya ako nagawa yun. It's not that long pero nag-start ako ng 2021. Last year, like 2020 ata ako nag-start gawin yung online sex work. Number one, syempre, kailangan sa ganyang trabaho, kailangan alam mo kung sino yung mapera, 'di ba? Kung alam mong worth it ba yung ibabayad sa'yo dahil syempre, hindi biro ang trabahong ganyan, alam niyo yan. Lalo na ngayon, marami history ng HIV. Kaya kailangan lagi ka pa rin aware kung sila ba ay hindi negative o positive ba sila sa ganung may HIV ba sila, di ba? Alam mo naman yung ganyang bagay. Kaya kailangan aware ka sa ganyang bago ka pumasok sa trabahong ganyan. Kailangan alam mo yung ganyang patakaran sa ganyang trabaho. For me, I'm going to take that opportunity na para umalis sa sex worker because mas malinis yung para sa iba, mas malinis yung work na hindi ka nagbibigay ng any of your body. Iiwan ko yung pagiging sex worker ko kasi parang ang pangit din kasi tignan kung sex worker ka tapos makikita ng mga nasa paligid mo yung ginagawa mo. Oo, na-experience ko na yan. Nalaman nila pero wala rin naman silang magawa dahil ako lang din ang inaasahan. Sinusuportahan nila ako. Yun lang, kasi yung magulang ko o ano ko, hindi rin naman kasalat din kami sa buhay. Kaya pinili ko yung trabaho yun, makatulong. 'Di ba? Makatulong ka, at least, alam mo wala ka namang ginambalang iba, kundi ikaw lang ang gumawa niyang bagay na yan. 'Di ba? Yun lang. I think hindi sila ready pero para sa akin, ako yung nagpunta sa sarili ko na to and ginusto ko to, ayun lang. Tingin ko hindi pa sila ready accept yung ganitong trabaho. Kasi nasa isip ng ibang tao ang dumi-dumi ng trabahong ganito. Kaya hindi sila ready. Kagaya nga ng kanina, sinabi ko, supportado lang sila. Yung mga taong nakakaalam ng trabaho ko, yung mga taong nasa paligid ko, aware naman sila na ganyan trabaho ko. Pero pinapaalalahanan lang din na mag-ingat dahil nga alam nyo naman sa ganyang larangan, hindi natin masabi kung positive ba sila sa sakit na ganito, ganyan. Hindi na ako pero kailangan talaga always kang safe. Use protection for that kind of work, di ba? Yun lang. Ako actually hindi para intindihin sila. Hindi naman silang magbibigay ng malalaman namin eh. Yun ang masasabi ko dyan. As long as na wala kang inaargabyadong ibang tao, kung kaya mo, bakit mo intindihin yun? Intindihin mo yun, lalamunin nyo. Para sa akin yung ganyang sitwasyon na yan, tsaka yung mga kapitbahay natin chismosa, hindi makakatulong sa atin. Totoo lang, di ba? Unahin natin yung sarili natin kaysa intindihin yung mga sinasabi nila. Yun lang. Kailangan, kung papasok ka sa ganitong larangan, handa ka.
Kasi maraming possibility na pwede mangyari. Siyempre katawan mo yung puhunan mo dito dahil 'di ba, katawan mo, wala ka namang ibang aasahan, wala ka namang ibang choice kundi pasukin yung ganyang trabaho. Mas mabuti pang mas lagi mong tandaan na mag-iingat lang. Yun lang. If it's okay to them and open sila sa mga ganong work, then go ahead. Basta pag-isipan nila mabuti kung anong papasukin nila. Stigmatized by the general public, which affects their personal lives and how the society perceives their work. Despite the misconceptions that surround their job, the resilient souls believe that as long as they're not hurting anyone, the societal perception of their work won't matter. They will continue to defy boundaries and overcome these negative perceptions.